Matapos ang matinding komprontasyon nina Bailiner at Jun Bufan, biglang nagpakita si Gu Chang, na agad nagbago sa takbo ng sitwasyon. Sa kanyang pagdating, diretsahan niyang inutusan si Jun Bufan na ibigay ang susi. Nang makita ito, napabulong si Jiang Lushen, sapagkat para sa kanya ay wala nang dapat ikabahala. Dahil sa presensya at pananakot ni Gu Chang, tila sigurado siyang mapipilitin si Jun Bufan na sumunod. Samantala, parehong nagulat sina Jun Yao at Song Yue, kaya hindi nila napigil ang tawagin siya bilang Young Master Chang. Sa kabilang banda, lihim namang nagtaka si Song Yue kung bakit bigla itong nagpakita sa lugar na iyon. Habang lumalala ang tensyon, mabilis na nag-isip si Jun Bufan. Napagtanto niyang kapag isinuko niya ang susi kay Gu Chang, mawawala ang kanyang pinakamahalagang alas at wala na siyang magiging paraan upang baligtarin ang sitwasyon. Dahil dito, nagpasya siyang huwag makipagtalo at sa halip ay unahin ang pagtakas sa pamamagitan ng pagpasok sa loob. Ngunit bago pa siya makakilos, ipinakita ni Gu Chang ang kanyang tunay na alas. Hawak niya si Jun Raoxi bilang bihag. Sa malamig na tono, sinabi niyang huwag magmadali si Jun Bufan. At kung hindi sapat ang presensya ni na Bailiner at ng iba upang pigilan siya, paano naman ang kaligtasan ng sarili niyang kapatid na babae? Nang marinig ito, napatawag si Jun Raoxi sa kanyang kapatid, habang si Jun Bufan ay napahinto. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay hindi na lamang tungkol sa susi, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang kapatid. Dahil dito, lalo pang lumaki ang pressure kay Jun Bufan, habang si Gu Chang naman ay tuluyang nakakuha ng kontrol sa buong sitwasyon. Matapos tangkaing tumakas ni Jun Bufan, agad siyang pinigilan ni Gu Chang sa pamamagitan ng isang mabigat na pagbabanta. Malamig nitong sinabi na kung magpapatuloy siya sa pagtakas, walang pag-aatubiling pupugutan niya ng ulo si Jun Raoxi. Sa harap ng sitwasyon, hindi na tumugon si Jun Bufan sa pagbabanta. Sa halip, ang kanyang buong atensyon ay napunta sa kapatid niyang bihag. Samantala, si Bailiner ay napabulong sa sarili, sapagkat ang eksenang nagaganap ay tila pamilyar sa kanya, na parabang may kahalintulad na pangyayaring naganap noon. Ayaw tanggapin ni Jun Bufan ang sitwasyon kaya agad siyang kumilos upang iligtas si Jun Raoxi. Gumamit siya ng isang mahalagang scroll at galit na sinigawan si Gu Chang, tinatawag itong isang walang hiya at walang awang tao. Ngunit nanatiling kalmado si Gu Chang. Sa mapanghamak na tono, sinabi niyang hindi alam ni Jun Bufan ang tunay nitong kakayahan. Kasunod nito ay agad siyang nagpakawala ng isang nakakatakot na pag-atake. Sa lakas ng kapangyarihang iyon, ang scroll na inaasahan ni Jun Bufan bilang paraan ng pagliligtas ay nawasak ng walang anumang kahirap-hirap. Ang depensang dapat sana'y magsisilbing pag-asa ay nabura sa isang iglap lamang, na lalong nagpakita ng napakalaking agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman, nang masilayan ni Jun Bufan ang katangian ng pag-ataking ginamit ni Gu Chang, bigla siyang natigilan. Nakilala niya ang pinagmulan nito at hindi makapaniwalang binanggit ang Solar Heavenly Blade. Dahil dito, isang nakagigimbal na hinala ang nabuo sa kanyang isip. Sa gitna ng pagkabigla at galit, direkta niyang inakusahan si Gu Chang, tinatanong kung ito ba ang taong pumatay kay Tiu Yingye. Habang hawak pa rin si Jun Raoxi bilang bihag at kontrolado ang buong sitwasyon. Hindi na pinansin ni Gu Chang ang emosyonal na reaksyon ni Jun Bufan. Sa halip, muli niyang ibinalik ang usapan sa pinakamahalagang bagay para sa kanya. Taglay ang ganap na kalamangan at hawak ang buhay ng kapatid ni Jun Bufan, malamig niyang itinanong ang isang tanong na magpapasya sa susunod na mangyayari, ano ang iyong pasya? Sa sandaling iyon, napilitang harapin ni Jun Bufan ang isang napakahirap na pagpili, ang panatilihin ang susi at ipagpatuloy ang paglaban, o isuko ang lahat kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Habang hawak pa rin ni Gu Chang si Jun Raoxi bilang bihag, nauunawaan ng huli na wala ng maraming pagpipilian ang kanyang kapatid. Sa kabila ng panganib na kinakaharap niya, hindi niya inisip ang sariling kaligtasan at sa halip ay inuna ang kapakanan ni Jun Bufan. Matatag niyang sinabi sa kanyang kapatid na huwag na siyang alalahanin. Hinimok niya itong pumasok sa portal at hanapin ang kanilang ama, sapagkat naniniwala siyang tanging ang kanilang ama lamang ang may kakayahang iligtas si Jun Bufan at maghayganti para sa kanya kung sakaling may masamang mangyari. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Jun Bufan ang mapatawag sa kanyang kapatid.
Lalong bumigat ang kanyang damdamin habang nakikita ang kahandaang magsakripisyo ni Jun Rauxi para sa kanya. Nasaksihan naman ni Gu Chang ang tagpong iyon at agad niya itong ginamit upang dagdagan ang pressure kay Jun Bufan. Malamig niyang sinabi na ang kapatid nito ay handang isugo ang sariling buhay para sa kanyang kapakanan. Ngunit kung pipiliin pa rin ni Jun Bufan na iwan siya at tumakas, wala siyang karapatang tawaging kapatid. Dagdag pa ni Gu Chang, ang taong gagawa ng ganoong bagay ay mas masahol pa kaysa sa isang aso o baboy. Ang kanyang mga salita ay tila matalim na kutsilyong tumama sa konsensya ni Jun Bufan. Sa ilalim ng matinding emosyonal na pressure at sa harap ng buhay ng kanyang kapatid, tuluyan nang bumigay si Jun Bufan. Galit at desperado niyang pinatigil si Gu Chang at nagpas siyang isuko ang susi na matagal niyang pinanghahawakan bilang huling alas. Bahagyang nagpakita ng interes si Gu Chang nang marinig ang pasyang iyon, na para bang nais niyang makita kung hanggang saan kayang isakripisyo ni Jun Bufan ang sarili para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi basta-basta sumuko si Jun Bufan. Bago niya ibigay ang susi, naglatag siya ng isang kondisyon. Mariin niyang sinabi na maaaring kunin ni Gu Chang ang nais nito, ngunit bilang kapalit ay kailangan nitong manampas sa sariling heart na hindi na nito sasaktan ang sinuman sa kanilang grupo. Matapos ay latag ni Jun Bufan ang kanyang kondisyon, agad itong tinanggap ni Gu Chang at maikli ngunit malinaw na sumagot ng kasunduan. Nang makuha na niya ang kanyang pakay, mabilis niyang inayos ang mga susunod na hakbang. Sinabi niya sa mga naruroon na naselyuhan na niya ang kapangyarihan ni Jun Rauxi at inutusan silang manatili sa lugar upang bantayan ang grupo. Ipinakita nito na bagamat natupad na ang kanyang layunin, hindi pa rin niya lubos na inaalis ang kanyang pag-iingat. Habang naghahanda umalis, muling sinuri ni Gu Chang ang bagay na nakuha niya. Sa kanyang obserbasyon, wala itong tila kakaiba sa unang tingin at mistulang isa lamang itong kaliskis mula sa isang uri ng demonyong halimaw. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay agad nakatawag ng pansin kay Jiang Lushen. Hindi niya napigil ang mapatitig sa bagay na hawak ni Gu Chang, na tila may nalalaman siyang higit pa tungkol dito. Napansin naman ni Gu Chang ang kakaibang reaksyon ni Jiang Lushen. Dahil dito, napalingon siya rito at sandaling pinagmasdan ang kanyang kilos. Nang maramdaman ni Jiang Lushen ang tingin iyon, agad niyang iniwas ang kanyang mga mata upang hindi mahalata ang kanyang interes sa bagay na hawak ni Gu Chang. Pagkatapos nito, tuluyan nang pumasok si Gu Chang sa portal at naglaho sa harapan ng lahat. Habang pinagmamasdan ang kanyang pag-alis, napabulong si Jiang Lushen na wala na siya. Ngunit agad naman siyang sinagot ni Bai Lianer sa bahagyang pagkainis. Ayon sa kanya, kung wala na nga si Gu Chang, hindi na kailangang ulit-ulitin pa iyon sa bawat pagkakataon. Sa wakas, matapos mawala ang pinakamalaking banta sa lugar, bahagyang nabawasan ang tensyon na bumabalot sa lahat. Ang unang ginawa ni Jun Bufan ay hindi isipin ang susi o ang portal, kundi ang kalagayan ng kanyang kapatid. Agad siyang lumapit kay Jun Rauxi at may halong pag-aalala at pagod na tinanong kung ayos lamang ba siya. Sa sandaling iyon, matapos ang lahat ng pagbabanta, sakripisyo, at tensyong kanilang pinagdaanan, ang pinakamahalaga para kay Jun Bufan ay matiyak na ligtas pa rin ang kanyang kapatid. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, si Jun Yao ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Maraming bagay ang naganap sa loob lamang ng maikling panahon, at tila sinusubukan niyang unawain ang kabuoang sitwasyon. Samantala, agad namang lumapit si Jun Bufan sa kanyang kapatid na si Jun Rauxi upang tiyakin ang kalagayan nito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, bigla siyang sinalakay ni Bai Lianer. Dahil sa hindi inaasahang pag-ataking iyon, tumalsik si Jun Bufan palayo at napilitang umatras. Nagulat sa nangyari, agad niyang tinanong si Bai Lianer kung ano ang ginagawa nito. Sa halip na magpaliwanag ng mahaba, malamig na sinabi ni Bai Lianer na dapat siyang magpakatoto at huwag gumalaw. Ang kanyang kilos at pananalita ay nagpapahiwatig na may napansin siyang kakaiba na hindi pa nauunawaan ng iba. Kasabay nito, si Jiang Lushen ay tila may natuklasang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang kaalaman mula sa mga sinaunang talaan ng Godly Illusion Clan, ang aurang kasalukuyang nararamdaman nila ay hindi pangkaraniwan. Ipinaliwanag niyang ang ganitong uri ng aura ay lumilitaw lamang kapag may pagbagsak o pagkamatay ng isang tunay na dakilang demonyo. Dahil dito, nabuo sa kanyang isip ang isang nakababahalang conclusion.
Kung ang gayong aura ay nagmumula sa loob ng mga pintuan ng kamatayan, nangangahulugan itong ang mundong nasa kabilang panig ay mas misteryoso at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabahala, hindi yun ang pangunahing laman ng kanyang isip. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nanag ang kanyang pansariling interes. Naisip niya na wala siyang dahilan upang mag-alala para kay Gu Chang. Sa halip, lihim niyang inisip na mas mabuti pang mamatay si Gu Chang sa loob ng mga pintuan ng kamatayan. Kung mangyayari iyon, mawawala ang pinakamalaking hadlang at banta sa Godly Illusion Clan, at hindi na nila kailangang mabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang kapangyarihan. Pagkapasok ni Gu Chang sa mundong nasa loob ng mga pintuan ng kamatayan, agad niyang sinuri ang kapaligiran at sinubukang unawain ang mga misteryong nakatago rito. Batay sa kanyang obserbasyon, naniniwala siyang naroon ang pinagmumula ng mga pagbabago sa kapalaran ng Demon World. Habang sinusuri ang sitwasyon, napagtanto niya na ang tinatawag na pagbabago sa kapalaran ng Demon World ay hindi sapat upang tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan ng buong lahi ng mga demonyo. Sa pinakamainam na sitwasyon, maaari lamang nitong tulungan ang 2 o 3 sa 6 na Demon Overlords na magkaroon ng bagong pagkaunawa at makamit ang isang mahalagang breakthrough sa kanilang cultivation. Dahil limitado lamang ang maaaring makinabang sa pagkakataong ito, agad niyang naunawaan ang magiging resulta. Hindi may iwasang magkaroon ng tunggalian sa loob mismo ng hanay ng mga Demon Overlords. Kapag kakaunti lamang ang gantimpalang maaaring makuha, natural na mag-aagawan ng mga pinakamalalakas para rito. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsisiyasat, napansin ni Gu Chang ang kakaibang pulang hamog na bumabalot sa lugar. Mula sa kanyang kaalaman, nabuo sa kanya ang isang mahalagang hinala. Pinaniniwalaan niyang ang Crimson Mist na ito ay isang espesyal na substansyang nalilikha lamang matapos ang pagkamatay ng isang partikular na Demon Overlord. Dahil nagmula ito sa isang napakalakas na nilalang, taglay nito ang nakakagulat na kapangyarihan. Hindi lamang iyon, mayroon din itong likas na pagnanais na lamunin ang laman at dugo ng mga buhay na nilalang upang palakasin ang sarili nitong enerhiya. Upang makumpirma ang kanyang hinala at lubos na maunawaan ang katangian ng pulang hamog, nagpasya si Gu Chang na gamitin ang Purple Chaos Chi. Sa pamamagitan ng natatanging kapangyarihang ito, umaasa siyang matutuklasan ang tunay na pinagmulan at lihim na nakatago sa loob ng lugar na iyon. Habang sinusuri ang kapaligiran, nakaramdam siya ng mga bakas ng kapangyarihan at buhay na minsang umiral sa lugar. Mula rito, natukoy niya ang mga nalalabing tanda ng 2 Nirvana Realm Experts at 4 na Quasi-Nirvana Realm Experts. Gayunpaman, sa halip na mabigla, napansin niyang tila agad silang napatay matapos maabot ang Nirvana Realm. Dahil sa laki ng potensyal na nawala, hindi niya maiwasang isipin na isang malaking pagsasayang ang sinapit ng mga taong iyon. Sa puntong iyon, lalong naging malinaw kay Gu Chang na ang mundong nasa loob ng mga pintuan ng kamatayan ay hindi isang ordinaryong lugar. Ito ay isang sinaunang lupain na nagtatago ng mga lihim, kapangyarihan, at panganib na may kaugnayan mismo sa kapalaran ng Demon World at sa pagbagsak ng mga makapangyarihang nilalang ng nakaraan. Habang patuloy na sinusuri ni Gu Chang ang mga lihim ng mundong nasa loob ng mga pintuan ng kamatayan, unti-unti niyang pinagdugtong ang mga impormasyong kanyang natuklasan. Batay sa mga bakas at pangyayaring kanyang nasuri, napagpasyahan niyang ang 2 Demon Overlords na nakaligtas sa nakaraang trahedya ay malamang na ang Solar Demon Overlord at ang Lunar Demon Overlord, na siya ring ina ni Xiao. Kasabay nito, tila may natuklasan din siyang bagay tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Xiao. Nang makita o maramdaman ang mga bakas nito, hindi niya maiwasang magtaka at mapaisip kung ang tunay na anyo nito ay isang usa. Gayunpaman, ang higit na mahalaga para kay Gu Chang ay ang implikasyon ng pagbagsak ng isa sa mga Demon Overlords. Noon ay may posibilidad na ang 2 makapangyarihang nilalang ay muling magsanib puwersa o maging isa, bagay na maaaring magdulot ng malaking komplikasyon sa kanyang mga plano. Ngunit ngayong may malinaw na palatandaang may isang Demon Overlord nang bumagsak, bahagyang gamaan ang kanyang loob. Sa kanyang pananaw, mas magiging madali na ang mga susunod na hakbang dahil nabawasan na ang mga puwersang maaaring humadlang sa kanya. Habang abala siya sa kanyang pagsusuri, biglang nagkaroon ng pagbabago sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Isang malakas na bug zone ng enerhiya ang biglang sumabog at kumalat sa paligid.
Pagkaraan nito, sunod-sunod ding naglabasan ang mga bugzo ng enerhiya mula sa iba't ibang cultivators na nasa loob ng mga kakaibang butas o lagusan sa lugar. Tila isa itong senyales na may malaking pangyayaring nagaganap at unti-unting nagigising ang mga puwersang matagal nang nakatago. Kasabay nito, sa kanyang lugar ng seklusyon, may napansin ding kakaibang pagbabago ang Crimson Cloud Overlord. Nang maramdaman niya ang papalapit na presensya, agad niyang napagtanto na may isang nilalang o grupo na papunta sa kanyang direksyon. Samantala, si Shui Li ay nakaramdam din ng kaparehong presensya, dahil sa mga pangyayaring nagaganap at sa koneksyon nito sa mga puwersa ng Demon World, agad niyang naisip ang isang posibilidad. Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung ang paparating na nilalang ay isa bang tauhan o tagasunod ng Solar Demon Overlord. Sa isang panig, ipinahayag ni Shui Li ang kanyang matinding galit kay Solar Demon Overlord. Ipinaalala niya na nagkaroon sila noon ng kasunduan na huwag ilantad ang ilang lihim, ngunit sa kabila nito ay nag-iwan pa rin si Solar ng mensahe sa kanyang anak upang ipapatay sila. Dahil dito, hindi maitago ni Shui Li ang kanyang pagkamuhi. Iginiit niyang napakaraming taon na ang lumipas at matagal nang gumaling ang kanilang mga sugat. Kung maglalakas loob umanong magpakita si Solar sa kanilang harapan, wala silang magiging pag-aalinlangan na patayin ito. Kasabay nito, nagpahayag din ng kanyang pananaw ang Nameless Demon Emperor. Ayon sa kanya, habang papalapit sa katapusan ng lakas ng World Source, tiyak na hindi na makakapagpigil sina Solar at Lunar Demon Overlord at darating ang mga ito sa lugar na iyon. Sa kanyang pananaw, ang pagdating ng dalawa ay hindi isang banta kundi isang pagkakataon. Para sa kanya, dumating na ang panahon upang wakasan ang kanilang buhay at tuluyang tapusin ang matagal ng tunggalian. Samantala, sa ibang bahagi ng Demon World, biglang nakaramdam si Solar Demon Overlord ng isang mahalagang presensya. Agad niyang sinabi na paparating na ang taong hinihintay niya. Hindi nagtagal ay dumating si Lunar Demon Overlord at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Solar na naramdaman niya ang susi na iniwan niya noon para kay Jun Bufan. Ayon sa kanya, ang susi ay nakahawak na sa mga batas ng langit at lupa, isang malinaw na senyales na nakarating na roon si Jun Bufan. Dahil sa mahalagang impormasyong iyon, nagulat si Lunar at agad na nagtanong kung totoo nga ba ang kanyang naramdaman. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa nalalapit na paghaharap, si Gu Chang naman ay patuloy na sinusuri ang sitwasyon mula sa mga aninong nakapaligid sa kanya. Mula sa kanyang pagmamasid, napagpasyahan niyang mahigit 70% ng pinagmulan ng kapangyarihan ng isang mahalagang nilalang ang nasayang sa loob ng 6,000 taon. Dahil dito, malubha ang naging pinsala sa mga dating makapangyarihang nilalang. Napansin din niya na bagamat buhay pa ang ilan sa kanila, malalim ang kanilang mga sugat at hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Ang takot at pagdududa ay naging hadlang upang magkaisa sila. Para kay Gu Chang, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Habang mahina at magkakawatak-watek ang kanyang mga magiging kalaban, mas madali niyang maisa sa katuparan ang kanyang mga plano nang hindi kinakailangang harapin ang kanilang buong lakas ng sabay-sabay. Kasabay nito, naramdaman niyang papalapit na siya sa isang napakahalagang yugto ng kanyang cultivation. Ayon sa kanyang pagtataya, napakalapit na niyang maabot ang huling yugto ng Supreme Realm. At habang iniisip niya ang susunod na antas na naghihintay lampas dito, isang misteryoso at halos nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bago pa man makarating ang Lunar Demon Overlord sa kanyang destinasyon, agad na siyang napansin ni Gu Chang. Dahil dito, lihim siyang sinundan ni Gu Chang upang malaman ang kanyang tunay na kinaroroonan. Samantala, nagkaroon ng pag-uusap sina Solar at Lunar tungkol sa mga pangyayaring matagal nang itinago. Ipinaliwanag ni Solar na noon pa man ay sadyang binigyan niya si Jun Bufan ng sapat na kalayaan upang siya mismo ang makadiscover ng katotohanan. Dahil dito, maingat niyang itinago ang lahat ng lihim mula kay Crimson Cloud at sa iba pang maaaring makialam. Ayon sa kanya, ngayong malapit ng ganap na mahinog ang World Source, dumating na rin ang tamang panahon upang kumilos at isakatuparan ang kanilang plano. Tumugon naman si Lunar sa pamamagitan ng pagbanggit kina Ziyao at Jun Bufan. Ayon sa kanya, napakahirap ng pinagdaanan ng dalawa sa loob ng mahigit 6,000 taon. Noong nagsimula ang lahat ay mga bata pa lamang sila, kaya nakapanghihinayang ang kapalarang kanilang sinapit.
Gayunpaman, nanatiling malamig ang pananaw ni Solar. Ipinahayag niya na sa Upper World, halos walang pinagkaiba ang pagtrato sa Demon World at sa iba pang mababang mundo, sapagkat malaya silang inaapi ng mas makapangyarihang puwersa. Para kay Solar, ang pangunahing dahilan nito ay dahil dalawa lamang ang mga immortal na umiiral sa Demon World. Dahil dito, naniniwala siyang ang tanging paraan upang mabago ang kalagayan ng kanilang mundo ay ang kanilang sariling pag-abot sa antas ng pagiging immortal. Idiniin pa niya na kapag sila mismo ay naging mga immortal, ang kapangyarihan nila ang magiging bagong katarungan ng Demon World. Sa kanyang pananaw, walang halaga ang mga personal na damdamin at pag-iibigan kung ihahambing sa layuning baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Sumang-ayon naman si Lunar sa posibilidad na iyon at sinabi na kung magtatagumpay silang makapag-breakthrough sa naturang antas, maaari nilang pantayan ang mga dakilang kapangyarihang namamayani sa Upper World at tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga mundo. Habang nagpapatuloy ang paghihintay ni Solar at Lunar Demon Overlord, bigla nilang naramdaman ang paglapit ng isang tao. Dahil dito, sinabi ni Lunar na sa wakas ay dumarating na ang kanilang hinihintay. Gayunpaman, nang tuluyan nilang makita ang papalapit na figura, agad na napansin ni Solar na may mali. Hindi ito ang taong inaasahan nilang darating. Dahil dito, nagulat siyang sinabi na hindi si June Buffon ang dumating at agad niyang tinanong ang pagkakakilanlan ng estranghero. Kasabay nito, napansin din ni Solar ang mga kaliskis na taglay ng panauhin kaya agad niyang itinanong kung saan nito nakuha ang mga iyon. Habang nagtatanong, nagpalabas siya ng napakalakas na aura na agad bumalot sa paligid bilang anyo ng babala at pagsusuri sa bagong dating. Sa kabila ng nakakatakot na pressure, nanatiling kalmado si Gu Chang. Kinilala niya ang dalawang nilalang sa kanyang harapan bilang sina Solar Demon Overlord at Lunar Demon Overlord. Sa kanyang isipan, mabilis niyang sinuri ang kanilang kalagayan. Napansin niyang napakalakas at napakatatag ng kanilang mga aura. Dahil dito, napag-isip-isip niya na ang 6 na Demon Overlords ay malamang na halos ganap ng nakabawi mula sa mabibigat na pinsalang kanilang tinamo noong nakaraan. Nang marinig ang kanyang sinabi, nagtaka si Solar at tinanong kung paano niya sila nakilala. Bilang tugon, mahinahon ngunit may kumpiyansang ipinakilala ni Gu Chang ang kanyang sarili. Sinabi niyang siya si Gu Chang, ang batang master ng Immortal Gu family, at magalang niyang binati ang dalawang Demon Overlords. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Gu Chang, hindi napigilan ni Solar Demon Overlord ang kanyang pagkagulat. Nang marinig niyang isa itong batang master ng Immortal Gu family, agad niyang naunawaan kung bakit nagawa nitong maabot ang napakataas na antas ng cultivation sa murang edad. Kasabay nito, muling nabaling ang kanyang pansin sa mga kaliskis na taglay ni Gu Chang. Dahil dito, sinubukan niyang kumpirmahin ang isang mahalagang hinala at nagsimulang magtanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng mga ito. Samantala, tahimik namang napaisip si Lunar Demon Overlord. Sa kanyang pananaw, imposibleng makalikha ang Demon World ng isang henyo at halimaw na katulad ni Gu Chang. Dahil dito, lalo siyang naniwalang ang binatang nasa kanilang harapan ay nagmula sa isang pambihirang pinagmulan at nagtataglay ng natatanging kapalaran. Hindi nagtagal ay ipinaalam ni Gu Chang ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Sinabi niyang siya ay ipinadala ni June Buffon upang hanapin ang dalawang Demon Overlords. Gayunpaman, bago pa man maisakatuparan ni June Buffon ang kanyang mga plano, nahuli siya ni Empress Xiao at kasalukuyang wala ng kakayahang makatakas. Pagkarinig nito, naging maingat si Solar. Batid niyang napakahalaga ng impormasyong ito kaya agad niyang tinanong si Gu Chang kung bakit nila dapat siyang pagkatiwalaan. Bilang tugon, mahinahong ipinaliwanag ni Gu Chang na matalik niyang kaibigan si June Buffon. Dagdag pa niya, magkatulad umano sila ng kapalaran at matagal nang may kaugnayan sa isa't isa. Dahil ilang libong taon ang tanda ni June Buffon sa kanya, sinabi niyang may sapat siyang dahilan upang tawagin bilang mga tiyuhin sina Solar at Lunar Demon Overlord. Pagkatapos nito ay hiniling niya sa dalawa na pakinggan muna ng mabuti ang lahat ng kanyang sasabihin. Habang pinoproseso ang mga impormasyong kanyang narinig, mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Solar ang mga pangyayari. Napagtanto niyang matapos mabaigo si June Buffon na paslangin si Xiao sa Prodigy Banquet, tuluyan itong nahuli at nawalan ng kalayaan. Kinumpirma naman ito ni Gu Chang at ipinaliwanag na batay sa impormasyong iniwan ni Gu Buffon sa loob ng brocade bag,
siya ang inatas ang hanapin ang dalawang Demon Overlords. Ayon sa kanya, ang tunay na hangarin ni June Buffon ay mabunyag ang buong katotohanan sa likod ng matagal ng hindi pagkakaunawaan at mailigtas ang kanyang mga kamag-anak sa buhay na ito. Nang marinig ni Solar Demon Overlord na alam ni Gu Chang ang tungkol sa brocade bag, lalo siyang nabigla. Agad siyang napaisip dahil ang naturang bag ay isang espesyal na bagay na tanging si June Buffon lamang ang dapat na makapagbukas. Dahil dito, nagsimula siyang maniwala na maaaring totoo ang lahat ng sinasabi ni Gu Chang. Sa kanyang pananaw, imposibleng malaman ng isang tagalabas ang mga detalyeng iyon kung wala talaga itong kaugnayan kay June Buffon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Gu Chang na ang brocade bag ay orihinal na ibinigay ni Bai Kun kay June Buffon. Ang impormasyong iyon ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni na Solar at Lunar na may malalim ng koneksyon si Gu Chang sa kanilang kampo. Hindi nagtagal ay napansin ni Solar ang isang pamilyar na jade pendant. Nang makita niya ito, agad niyang nakilala ang pinagmulan nito at nakumpirmang tunay ng pag-aari iyon ni Bai Kun. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Gu Chang na nais sana niyang direktang ipaliwanag ang buong katotohanan kay Empress Ziyao. Gayunpaman, nag-aalala si June Buffon na maaaring may hindi inaasahang mangyari bago pa may hayag ang lahat. Dahil dito, pinili nitong ipadala si Gu Chang upang hanapin sina Solar at Lunar at ihatid ang mensahe nito ng personal. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, sinabi ni Gu Chang na mayroon pa siyang isang mahalagang bagay na dapat ibigay. Pagkasabi nito ay inilabas niya ang isang artifact na sandata na matagal nang nauugnay sa kanilang nakaraan. Ipinaliwanag niya na bago sila magkahiwalay, personal na ipinagbili ni June Buffon na ipaabot niya ang naturang sandata sa kanyang tiyuhin. Sa sandaling makita ni na Solar at Lunar Demon Overlord ang artifact, agad silang natigilan sa pagkabigla. Hindi nila inasahang muling masisilayan ang maalamat na sandatang iyon. Matapos makita ang Solar Heavenly Sword, hindi maiwasan ni Solar Demon Overlord na mapaisip ng malalim. Batid niya na ang Nirvana artifact ay isang kayamanang napakahalaga na maging ang mga makapangyarihang preacher ay maaaring magnasa rito. Dahil dito, labis siyang nagtaka kung bakit nagawa ni Gu Chang na dalhin at ibigay ang ganoong kaalagang artifact ng tila walang pag-aalinlangan. Naisip niya kung talagang napakaharlika ng Immortal Gu family o kung napakalawak lamang ng kanilang kayamanan kaya hindi nila gaanong pinahahalagahan ang isang Nirvana artifact. Anuman ang tunay na dahilan, napagtanto ni Solar na hindi isang masamang bagay na naging kaibigan ni June Buffon ang isang taong tulad ni Gu Chang. Sa katunayan, lalo niyang nakita ang halaga ng kanilang pagkakaibigan. Dahil dito, time siyang nagpasalamat kay Gu Chang sa lahat ng tulong na ibinigay nito para kay June Buffon at sa kanilang panig. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Gu Chang. Sinabi niyang hindi na kailangang maging formal sa pagitan nila sapagkat para sa kanya ay parang matagal ng kaibigan si June Buffon. Dagdag pa niya, isa itong bukas palad at matuwid na tao kaya natural lamang natuparin niya ang mga bagay na ipinagkatiwala nito sa kanya. Samantala, habang hawak ang Solar Heavenly Sword, muling sumiklab ang galit at determinasyon sa puso ni Solar Demon Overlord. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang lahat ng nangyari noong nakaraan. Dahil dito, tahasan niyang ipinahayag na balang araw ay papatayin niya si Crimson Cloud. Kasabay nito ay napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Matapos ang lahat ng nangyari, wala nang ibang maaaring magbalik o magbigay kay Crimson Cloud ng maalamat na Crimson Cloud Lance. Ang pagkawala ng mga sinaunang kayamanang iyon ay nagsilbing paalala ng trahedyang Bamalot sa Demon World libu-libong taon na ang nakalipas. Pagkaraan ng sandaling iyon, muling ibinalik ni Gu Chang ang usapan sa pinakamahalagang paksa na kanyang ipinunta. Sa maingat ngunit direktang paraan, sinabi niyang mayroon siyang isang mapangahas na tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Nais niyang malaman mula mismo kina Solar at Lunar Demon Overlord ang buong katotohanan tungkol sa kaguluhang sumiklab sa Demon World 6,000 taon na ang nakalipas. Sa kanyang pananaw, ang mga pangyayaring iyon ang ugat ng lahat ng kasalukuyang trahedya at hindi pagkakaunawaan na bumabalot kina June Buffon, Ziyao, at sa iba pang mga taong nasangkot sa kapalarang iyon. Nang marinig ni Lunar Demon Overlord ang tanong ni Gu Chang tungkol sa mga pangyayari 6,000 taon na ang nakalipas, tila nag-atubili siyang magsalita at tinawag niya si Solar.
Gayunpaman, ipinahiwatig ni Solar na napakatagal na ng mga pangyayaring iyon at wala ng dahilan upang patuloy pa itong itago. Dagdag pa niya, sapat na ang mga ipinakitang patunay ni Gu Chang upang pagkatiwalaan nila ito. Dahil dito, nagpa siya si Solar na ihayag ang katotohanan. Sinabi niya kay Gu Chang na kung nais nitong malaman ang buong kwento, kailangan nitong sumama sa kanila. Kasabay nito ay nagbigay siya ng babala. Ipinaliwanag niya na ang lugar na kanilang pupuntahan ay naglalaman pa rin ng mga natitirang bakas ng isang sinaunang labanan sa antas ng Nirvana. Kahit lumipas na ang libu-libong taon, ang mga natitirang epekto ng digmaang iyon ay sapat pa ring makapatay ng isang malakas na cultivator kung magiging pabaya ito. Sa kabila ng babalang iyon, nanatiling kalmado si Gu Chang at may ngiting tugon niyang sinabi na nauunawaan niya ang panganib na kanilang haharapin. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa lugar kung saan muling nagharap ang dalawang makapangyarihang kampo na matagal nang magkalaban. Sa kanilang pagdating, agad silang sinalubong ni Crimson Cloud Demon Overlord. Sa kanyang tono ay mababakas na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Dahil dito, sinabi niya kina Solar at Lunar na sa wakas ay nagpakita na rin ang dalawa matapos ang mahabang panahon. Ngunit wala nang balak si Solar na makipagpalitan pa ng salita. Para sa kanya, sapat na ang mga taong lumipas at ang mga lihim na matagal nang nakatago. Kaya tahasan niyang ipinahayag ang kanyang layunin. Sinabi niyang dumating siya upang kunin ang source ng Demon World. Pagkasabi nito ay agad niyang pinakawala ng isang napakalakas na pag-atake, na naging hudyat ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nang maramdaman ni Crimson Cloud Demon Overlord ang paparating na panganib, agad niyang tinawag si Shui Li upang tumulong at harapin ang biglaang Opens Iba. Matapos tawagin ni Crimson Cloud Demon Overlord ang kanyang kakampi, agad namang tumugon si Shui Li at naghanda para salubungin ang Opens Iba ni Solar Demon Overlord. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Shui Li ang kanyang pag-atake upang harangin ang paparating na puwersa ni Solar. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawang napakalakas na kapangyarihan sa himpapawid. Ang marahas na pagsalpok ng kanilang mga pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na agad yumanig sa buong paligid. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na shockwave habang ang enerhiyang nilikha ng kanilang banggaan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Kasunod nito, si Crimson Cloud Demon Overlord naman ang kumilos at naglunsad ng sarili niyang pag-atake laban kay Solar. Gayunpaman, ipinakita ni Solar ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kabila ng lakas ng Opens Iba, madali niya itong naiwasan na tila walang anumang kahirap-hirap. Nang makita na hindi naging epektibo ang kanyang pag-atake, agad na nagpa siya si Crimson Cloud na lumapit at harapin si Solar sa direktang labanan. Dahil dito, mabilis na nagsalubong ang dalawa sa gitna ng digmaan. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga landas, kapwa silang naghanda ng panibagong nakamamatay na Opens Iba. Ang tensyon sa paligid ay lalong tumaas habang kapwa nila iniipon ang kanilang kapangyarihan para sa susunod na banggaan. Pagkaraan ng isang iglap, sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga inihandang pag-atake. Muling nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng magsalpuko ng kanilang mga puwersa. Ang paligid ay muling nayanig habang ang enerhiyang nilikha ng kanilang banggaan ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa lugar ng labanan. Matapos ang isa na namang matinding banggaan ng kanilang mga kapangyarihan, matagumpay na nakaligtas si Solar Demon Overlord sa pagsabog na nilikha ng kanilang mga pag-atake. Agad siyang dumistansya upang muling ayusin ang kanyang posisyon sa labanan. Kasabay nito, inilabas niya ang isang pambihirang espada na naglalaman ng napakalakas na aura. Samantala, nakaligtas din si Crimson Cloud Demon Overlord sa naganap na pagsabog. Gayunpaman, nang makita niya ang sandatang hawak ni Solar, agad siyang natigilan sa pagkabigla. Sa isang tingin lamang ay nakilala niya ang espada. Dahil dito, hindi makapaniwalang sinabi ni Crimson Cloud na ang sandatang iyon ay ang Solar Heavenly Sword, ang maalamat na Nirvana Grade artifact na matagal nang nawala. Agad niyang naisip ang kaugnayan nito sa misteryosong taong kamakailan lamang ay pumasok sa lugar. Dahil dito, tinanong niya si Solar kung ang lalaking iyon ba ang nagdala ng espada at nagbalik nito sa kanyang mga kamay. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Solar na ang taong iyon ay matalik na kaibigan ng kanyang anak. Ayon sa kanya, sa tulong ng binatang iyon ay muling naibalik sa kanya ang Solar Heavenly Sword.
Dahil hawak na niyang muli ang kanyang dating artifact, ipinahayag ni Solar na wala ng pag-asa ang kanyang mga kalaban. Naniniwala siyang sapat na ang kapangyarihan ng Solar Heavenly Sword upang baguhin ang takbo ng labanan. Dahil dito, binalaan niya sina Crimson Cloud at ang kanyang mga kakampi na tigilan na ang kanilang paglaban sapagkat para sa kanya ay nasa bingit na sila ng pagkatalo. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Solar, biglang kumilos ang Nameless Demon Emperor. Sa kalmadong tinig, sinabi nitong kahit hawak ni Solar ang isang Nirvana-grade artifact, wala pa rin itong pagkakataong magtagumpay laban sa tatlong makapangyarihang kalaban na magkakasamang nakaharap sa kanya. Dahil dito, hinimok niya si Solar na sumuko na lamang at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, hindi natinag si Solar Demon Overlord sa mga salitang iyon. Sa halip, buong kumpiyansa niyang ipinahayag na hindi siya nagmamadali. Ayon sa kanya, si Crimson Cloud muna ang kanyang pangunahing target. Matapos niyang tapusin ang matagal na niyang kaaway, saka naman niya haharapin sina Nameless Demon Emperor at ang iba pang kalaban. Habang papalapit ang pag-atake ni Nameless Demon Emperor kay Solar Demon Overlord, biglang kumilos si Lunar Demon Overlord upang pigilan ito. Walang pag-aatubili niyang pinakawalan ang sarili niyang opponents iba, at bago pa man makarating ang pag-atake ni Nameless Demon Emperor sa target nito, direktang tumama ang atake ni Lunar sa kanyang katawan. Dahil dito, agad na napawalang bisa ang pag-atake ni Nameless Demon Emperor at napilitan pa siyang umatras mula sa kanyang pwesto. Nang mabawi niya ang kanyang balanse, agad niyang binalingan si Lunar at may halong pangungutya niyang sinabi na ito ang pinakamahina sa kanilang hanay. Para sa kanya, imposibleng mapigilan ng isang tulad ni Lunar ang kanilang puwersa. Samantala, mula sa malayong bahagi ng larangan ng digmaan, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Gu Chang ang nagaganap na sagupaan. Habang pinapanood ang labanan, hindi niya maiwasang humanga sa kapangyarihang ipinapakita ng mga Nirvana Cultivator. Sa kanyang pagsusuri, bawat galaw at bawat pag-atake ng mga nilalang na ito ay sapat upang magdulot ng pagyanig sa langit at lupa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang paghanga, nanatiling kalmado at mapanuri ang kanyang isip. Sa kanyang pananaw, ang kasalukuyang digmaan ay katulad lamang ng isang tunggalian sa pagitan ng snipe at tahong, kung saan ang tunay na makikinabang ay ang mangingisdang naghihintay ng tamang pagkakataon. Matapos obserbahan ang magkabilang panig, napagpasyahan niyang halos magkapantay lamang ang kanilang lakas. Dahil dito, naniniwala siyang kahit sino man ang magtagumpay, parehong magdurusa ng matinding pagkalugi ang dalawang kampo. Dahil sa sitwasyong iyon, nagsimulang mabuo ang isang mas malaking plano sa kanyang isipan. Nais niyang hintayin ng sandaling kapwa manghina ang magkabilang panig bago siya kumilos upang kontrolin ang buong sitwasyon. Sa kanyang lihim na kalkulasyon, hindi lamang ang source ng Demon World ang kanyang tunay na pakay. Batid niyang napakalaking dami ng source power ang kinakailangan upang makatawid siya sa Nirvana stage. Dahil dito, nakita niya ang mga Nirvana Cultivator sa harap niya bilang mahahalagang pinagkukunan ng kapangyarihan. Sa kanyang isip, kung makukuha niya ang source ng Demon World at maisasama rito ang source ng 5 Nirvana Experts, magkakaroon siya ng sapat na pundasyon upang maabot ang susunod na antas ng cultivation. Habang nagpapatuloy ang mabangis na labanan, muling kumilos si Solar Demon Overlord at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan at ang Solar Heavenly Sword. Sa halip na umiwas, buong lakas itong sinalubong ni Crimson Cloud Demon Overlord. Direktang sinalo niya ang opponents iba ni Solar, ngunit kapalit nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Dahil sa lakas ng naging epekto, napaatras si Crimson Cloud habang nahirapang pigilan ang pinsalang dulot ng pag-atake. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatili siyang kalmado. Pagkatapos nito ay inihayag niya ang isa sa kanyang pinakamalalaking lihim. Sinabi niyang sinimulan pa niyang i-refine ang isang natatanging kayamanan 1,000,000 taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito kailanman ipinakita sa sinuman. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit itinago niya ito ng napakatagal. Ipinaliwanag niyang sa sandaling ilabas niya ang kapangyarihang iyon, tiyak na mababahiran ito ng dugo ng isang Nirvana Realm expert. Nang marinig ito, agad na nakilala ni Solar ang tinutukoy na kayamanan. Dahil dito, tinawag niya ito bilang Primeval True Feather. Gayunpaman, hindi siya natinag sa ipinapakitang kumpiyansa ni Crimson Cloud.
Para kay Solar, kahit paggamitin ng kanyang kalaban ang naturang kayamanan bilang huling alas, hindi pa rin ito mababago ang nakatakdang kahihinatnan ng labanan. Ngunit sa halip na mabahala, ngumiti lamang si Crimson Cloud. Ipinaliwanag niyang batid niyang hindi niya kayang talunin si Solar sa isang direktang sagupaan, lalo na ngayong hawak nito ang isang Nirvana stage artifact. Gayunpaman, hindi naman aniya tagumpay laban kay Solar ang kanyang tunay na layunin. Sa kanyang kalkulasyon, sapat nang magtagal siya sa labanan ng mas mahaba kaysa kay Lunar Demon Overlord. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na intensyon. Ayon kay Crimson Cloud, naniniwala siyang malapit nang mamatay si Lunar. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, sinimulan na ring gipitin ni Shui Li si Lunar Demon Overlord. Sa kanyang pananaw, hindi kailanman naabot ni Lunar ang antas ng kapangyarihang kinakailangan upang makipagsabayan sa mga nasa tuktok ng Nirvana Realm. Dahil dito, tinangka niyang hikayatin si Lunar na talikuran ang kanyang panig. Sinabi niya na kung isusuko nito ang kanyang kadiliman at lilipat sa kanilang kampo, hindi nila ito papatayin. Habang nagpapatuloy ang mabangis na digmaan, unti-unting naramdaman ni Lunar Demon Overlord ang bigat ng mga pinsalang kanyang natamo. Dahil sa sunod-sunod na labanan laban sa mga makapangyarihang kalaban, nagsimula ng hamina ang kanyang kalagayan. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan. Nang alukan siya ni Shui Li na talikuran ang kanyang panig at sumama sa kanila, mariin niyang tinanggihan ang alok. Para kay Lunar, hindi niya maaaring isuko ang kanyang mga paniniwala at mga layuning ipinaglaban niya sa loob ng napakahabang panahon. Pagkarinig sa kanyang sagot, agad na nawalan ng pasensya si Shui Li. Dahil dito, walang pag-aatubili niyang iniutos sa kanyang mga kakampi na wakasan na ang buhay ni Lunar Demon Overlord. Agad namang tumugon si Nameless Demon Emperor sa utos na iyon. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod patungo kay Lunar upang pigilan ang anumang posibilidad na makatakas pa ito. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan at mga natamong pinsala, hindi na nagawang makaiwas ni Lunar sa napakabilis na pagkilos ng kanyang kalaban. Sa sumunod na sandali, tuluyan siyang nahuli at nakontrol ni Nameless Demon Emperor. Nang mapagtanto ang kanyang kalagayan, hindi napigilan ni Lunar na mabahala. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakikita ang mabilis na paglapit ng kamatayan. Samantala, matapos makitang matagumpay na nahuli si Lunar, agad namang naghanda si Shui Li para sa huling pag-atake. Habang nakagapos at nahihirapang makakilos ang kanyang target, mabilis siyang sumugod pasulong at inilunsad ang kanyang nakamamatay na opens iba.